Family business at its finest nga ba? Did Ate V and family organize themselves to ensure they stay in power? What do you think? Ano nangyari kay Vilma Santos, ang star for all season? Kinain na rin yata ito ng sistema ng politika. Tatakbo siyang governor. At ang kanyang vice governor ay si Luis Manzano. And, syempre hindi rin magpapahuli ang anak naman niya kay Ralph Recto. Si Ryan Recto ay tatakbo bilang congressman. Nagtataka nga ako, ba't hindi niyo pa sinama si Jessie Mendiola bilang mayora? May gulay. Sana kayo ng pleto mo para bonggang-bongga. I do not know, no? Hindi ko alam kung anong nangyari dito kay Ate V. Bakit pati siya ay wala na rin kahihiyan sa sarili na silang mag-iina ang planong sumakop ng Batangas. Actually, I have this very strong feeling na idea rin ito ni Ralph Recto. Natural, gagamitin ni Ralph Recto ang Batangas para sa mga proyekto. Alam naman natin, more proyekto, more pondo, more palato, so more kwarta na naman ito. Sabi ni Ate V, hindi lang naman daw sila ang gumagawa nito. Para mo na rin sinabi na ayaw niyong magpaiwan. Dahil sa administrasyon na kinaaniban nyo, usong-uso ang nakawan, hindi rin kayo magpapaiwan. Naturalmente, wala nang check balance sa Batangas dahil hawak nyo na halos ang lahat ng posisyon dyan. Isama mo pa na yung asawa mo ang Secretary of Finance. Oh my gulay. Tandaan natin, itong si Vilma Santos, nung pumasok ito sa politika, naging triple ang yaman ng ating Star for All season. So, bawal talaga magpahuli sa nakawan. Gorang-gora ito si Ate V. Isunod nyo si Jessie Mendiola for Mayora. Para dire-diretso talaga ang ginawa ng buhay. Oh, diba? Wow. But here's my take on this. Hay, wala namang ibang magagaling at credible na pwedeng kumandidato sa Batangas. Sila lang talaga. Pamilya lang nila. Ha? Ewan ko ba? Pero diba, we have a law about nepotism that is expressly prohibited by our Philippine Civil Service Administrative Code. But yun nga lang, that's only for appointees. Para sa akin lang, no, dapat that same law should be applied to politicians too. Na kung meron ka ng kapamilya sa gobyerno na potentially magdulot ng conflict of interest, dapat hindi na yan payagan tumakbo or even to file candidacy. Kaya mga kababayan, no, grabe na. Sobra na ang korupsyon sa bansa natin. And nowadays, politics is just a business. Purely business. Bihira na yung may serbisyong totoo. Halos lahat may hidden agenda na. That is why we should always stand against nepotism, especially sa mga publicly funded role ng gobyerno, charity, or even nga sa ating legal system. Tsaka, bakit naman kasi yung mga anak ni Ate V, big time na position agad ang gustong pasukin? Just because na magaling na government official si Ate V doesn't necessarily mean na yung mga anak niya, ay magaling din or even qualified for that position. Ate V, why not give chances to others na mas may kakayanan sa pwesto? Diba? Kaya, good luck, Batangas. Okay? Good luck sa ating lahat. And please vote wisely. Let's stop political dynasty. And the power is in your hands. That's all for today. Thank you for watching.